Maaga pa, tinutulak na ni Natoy ang kariton sa kalsada habang nakasakay si Sheila. Dahan-dahan lang, Natoy. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi po ate, kaya ko pa. Gusto kong makarating tayo sa maraming basurang pwedeng ibenta bago dumating yung ibang mga ngalakal. Ay naku, kung hindi lang talaga ako pilay, di ako na sanang magtutulak niyan. Napapagod ka na. Huwag kang mag-alala ate. Malakas pa naman ako. Tsaka, alam niyo ba, yung napanaginipan ko kagabi, Ano naman yun? napanaginipan ko na nakatira tayo sa totoong bahay. May kama tayong dalawa. Yung hindi na tayo natutulog sa kariton. Tapos, may trabaho ka sa opisina. Ang ganda naman ng pangarap mo. Sana nga mangyari yun balang araw, no? Pero alam mo, okay lang din naman sa akin kahit ganito lang tayo. Basta magkasama tayo. Hindi ate, gusto ko yung guminawa yung buhay natin para maipagamot natin yung paa mo. Para hindi ka na nahihirapan. Mabuti kang bata ka. Pero tama ka. Dapat hindi tayo sumuko. Tulad ng laging sinasabi ni Papa dati, habang buhay, may pag-asa. Ate, tingnan mo dun oh. May malaking tambak ng basura sa di kalayuan. Oo nga, mukhang maraming makukuha dyan ah. Dahan-dahan lang ah. Baka maunahan pa tayo. Doon na tayo, siguradong maraming bakal doon at saka bote. Ay naku, ikaw talaga. O sige na nga, pero mag-iingat ka sa pagmamadali mo. Baka matumba tayo pareho. Mas binilisan pa ni Natoy ang pagtutulak sa kariton papunta sa tambakan habang nakangiti si Sheila. Sa sipag at determinasyon ng kapatid sa tambakan ng basura, abala sina Natoy at Sheila sa pagpili na maaring ibenta. Hindi nila napansin ang paparating na lalaki. Si Bruno ito, isang kilalang mambubuli ng mga mangangalakal na pumapasok sa teritoryo niya. Nakasimangot ito na lumapit sa magkapatid. Hoy! Sino nagpapasok sa inyo dito, ha? Pasensya na po. Hindi po namin alam na may nagmamay-ari dito. Aalis na lang kami. Akin na to! Bayad dyan sa pagpasok nyo dito sa Huwag aking naman. teritoryo. Buong araw naming pinagpaguran yan. Ibalik mo sa amin yan. Di pa nga kami nakakakuha dito sa basurahan eh. Tapos maglalagay na kami sa'yo. Ano nga, sinuswerte? Aba, matapang ka, ha? Natoy, huwag na. Hindi pwede ate. Hindi ako papayag na basta niya nalang kunin yung kalakal natin. Isa pa, wala pa naman tayo nakukuha sa basura na to. Magsisimula pa lang naman tayo ah. Oo, aalis tayo. Pero hindi ako papayag na kunin niya yung mga kalakal natin. Ah, ganon. Ayun yung ibigay, ha? Dapat sa kariton na ito, ganito, itulak na ganito. Ate! Yan. Yan ang napapala ng mga pasaway. Aray, Salbahe ka! Bakit ginawa mo yun sa ate ko? O ano? Gusto mo ring matikman, ha? Masama kang tao! O ano ngayon? Titiwan mo ako! Ano, lalabang ka? bitiwan mo yung kapatid Titiwan mo ko. ako! Teritoryo ko ito. Kaya wag na kayong babalik dito, ha? Bitiwan mo ako! Kundi sasamain talaga kayo sa akin. Natoy, Umalis na kayo dito. Sa susunod na makita ko pa kayo dito, hindi lang ang kariton nyo masisira. Intsendes! Tumakbo si Natoy papunta kay Sheila. Tinulungan itong bumangon. Nanginginig sa galit at takot pero wala silang magawa kundi kunin ang natitirang kalakal na kaya nilang buhatin. tara na Natoy. Huwag na tayo dito. Ate, pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Tama na ha. Buhay pa tayo. Yan ang mahalaga. Dahan-dahang umalis ang magkapatid. Bit-bit ang kaunting natirang kalakal. At tulak-tulak ang kakarag-karag na at nasira ng kariton. Nakarating ang magkapatid sa isang sulok ng park malayo sa lugar kung saan sila sinaktan ni Bruno.
Dito nila dinala ang nasirang kariton. Sa ilalim ng lumang puno, tahimik silang nagpahinga. Ang mga sugat at pasa ay dahan-dahan nilang ginamot. Masakit ba, ate? Konti lang. Ako na dyan. Tingnan ko nga yung bukol mo sa noo. Hayaan niyo na yun. Babalikan ko na lang si Bruno. Ipakikita ko sa kanya. Hindi, Natoy ha. Tigilan mo yan. Pero ate, pinagtulakan ka niya. Tinapon ka niya sa basurahan. At ano naman ang mangyayari kung babalikan mo siya? Mas malaki siya sa'yo. Mas malakas. Pero hindi pwedeng ganun na lang. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siya. Alam mo ba kung ano yung pinakamasakit para sa akin kanina? Ano yun, ate? Nung nakita kitang sinasaktan niya. Nung hinawakan niya ang kwelyo mo. Kinabahan ako kasi baka kung anong gawin niya sa'yo. Tapos wala man lang akong magawa para ipagtanggol ka. Patawad, ate. Kung hindi kita naprotektahan kanina. Kailangan mong magpatawad. Hindi mo kailangan maging superhero. Nais ko lang maging maayos at ligtas ka. Huwag mo akong alalahanin. Pwede ba yun? Hindi naman pwedeng ganun. Magmalasakitan tayo. Labis-labis yung pagmamalasakit mo sa akin tapos ikaw, maging ayos lang sa akin kahit saktan ka nila? Alam mo kung ano yung pinakamasaya para sa akin ngayon? Ate, Yung ligtas ka. Na magkasama pa rin tayo. Yun lang. Sapat na yun. Kaya huwag ka na magplano ng kahit na ano ha. Mangako ka sa akin. Huwag kang babalik doon. Lalo na't mag-isa ka. Para iwas gulo, mahalaga pa rin na mabuhay ka ng payapa. Kaysa mabuhay ka ng may kalaban. promise ate. Pero saan na tayo ngayon pupunta? Marami pa namang ibang lugar. Hahanap na lang tayo. Basta magkasama tayo. Kaya natin to. Alam ko naman na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Balang araw, bibiyayaan din tayo ng Diyos. Naniniwala ako, Natoy. Basta maging matapat ka lang. Laging may nakalaang biyaya ang Diyos sa mga taong walang ibang inaasahan. Kung hindi ang Diyos lang. Tahimik silang nagpahinga sa ilalim ng puno. Ang mga sugat unti-unting gumagaling. Ang kanilang mga puso'y bumibigat pa rin sa nangyari. Pero ang presensya ng isa't isa ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Matapos magpahinga at gamutin ang kanilang mga sugat, nagsimula na ang magkapatid na ayusin ang kanilang nasirang kariton. Sa ilalim ng nagbabadyang dilim, dahan-dahan nilang binuo ang kanilang tahanan at ang kanilang kabuhayan. Ate, tingnan mo oh. Lubog na yung bearing ng gulong natin. Kailangan na nating palitan. May toolbox dyan sa ilalim ng kariton natin. Buti na lang, may extra tayong bearing na ibinigay ni Mang Johnny nung isang linggo. Nasa blong lalagyan yon. Ate, tulungan mo na ako rito. Mahirap kasing tanggalin yung bolt ng gulong. Oh, ganito ha. Kailangan mong tanggalin muna yung cutter pin. Tapos yung washer. Ay, si Papa, tinuruan niya ako noon. Sige na, gawin mo na. Ang galing mo talagang mag-ayos. Para kang engineer. Sus, simple lang yan. Tingnan mo nga itong frame ng kariton. Baluktot na. Kailangan pa nating ituwid yung support beam sa gitna. Tapos yung mga kawit para sa folding sides natin. Buti na lang hindi nasira. Mabuti nga't hindi nasira yung pop-up mechanism na gawa ni Papa. Sandali lang ah. Ahawakan ko yung gilid ng kariton. Alam mo ba kung bakit special to? Bakit ate? Kasi hindi ito simpleng kariton. Tahanan natin to. Kaya nga may foldable walls para sa gabi. May secret compartment din para sa mga gamit natin. Oo nga eh. Tapos na yung retractable roof natin kapag umuulan. Ate, pag yumaman tayo, bibilan po kita ng malaking bahay para hindi na tayo magtutulak ng kariton. Paano ka naman yayaman, Aber?
Eh di syempre, hilingin ko sa Diyos na yumaman tayo. Sabi mo kanina, di ba? Yung taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, siya yung binibiyayaan ng Diyos. Kaya sa kanya natin iasa na yumaman tayo. Oh, ayan ka na naman ah. Hindi po, totoo. Tapos ipagagamot kita, yung paa mo. Tapos pag nakita ko ulit si Bruno, boom! Kaboom! Suntok sa tagiliran, uppercut! Parang si FJ. Ay nako, ang dami mong sinasabi. Ituwid mo na yung beam. Oo nga ate, para walang mga api sa atin. Ate, abot mo nga yung wrench dyan. Hihigpitan ko lang yung tornilyo ng support beam natin. Oh, eto na. Pero dahan-dahan lang ah. Dapat sakto lang ang kapit para hindi matanggal. Patuloy silang nag-ayos ng kariton hanggang dapit hapon. Ang kanilang mga pangarap at pag-asa ay kasing liwanag ng paglubog ng araw. Matapos ang maghapong pag-aayos ng kariton, naghanda na magkapatid para sa kanilang pamamahinga. Sa tabi ng park, dahan-dahang binuksan ni Natoy ang mga extension ng kanilang natatanging kariton. Ang huling regalo ng kanilang kinikilalang ama. Ate, tingnan nyo oh. Smooth na uli yung pag-extend. Magaling tayong mag-ayos. Okay na yung foldable wall natin. Tsaka may bahay na uli tayo. Heto na ang banig. Halika na, iset up na natin ang sleeping area natin. Astig ah, kahit basurero tayo, at least nakakapag-English din tayo. Buti na lang may cellphone tayo no. Kahit di ako nakapag-aral, nakakapanood ako ng mga lessons sa YouTube. Saglit lang pala ayusin ng retractable roof ate. Tingnan mo oh, parang ulan yata. Hindi naman siguro. Pero ilatag mo na rin yung waterproof cover natin. Gawa yan ni Papa, para sigurado. Ang galing talaga ni Papa no. Parang transformer yung karitor natin. Oo nga eh. Tingnan mo, oh. May cabinet para sa mga gamit. May mini table pa para sa pagkain. Tapos pag tinupi mo lahat, normal na kariton na lang kung titingnan. Para tayong may camper kariton. Ay naku, halika na. Matulog na tayo. Ate, kwento ka uli. Anong gusto mong kwento? Yung tungkol dun sa mahiwagang anting-anting. Ay naku, paulit-ulit ka na dyan sa anting-anting na yan eh. Sige no, please. Yung kwento nung lalaking may anting-anting na mutya. Yung nakakagamot ng mga tao. Oh, sige na nga. Noong unang panahon, may isang batang katulad mo. Tapos binigyan siya ng matandang ermitanyo ng mahiwagang bato. Teka, sino bang magkukwento? Oo, binigyan siya ng ermitanyo ng mutyang bato. Pero hindi dahil malakas siya, kung hindi dahil mabuti ang kanyang puso. Tapos po, Yung mutya na yun daw, may kapangyarihang magprotekta sa mga taong mahal niya. Pero may kondisyon. anong kondisyon ate? Dapat daw laging gamitin ang kapangyarihan para sa kabutihan, hindi para sa paghihiganti o pansariling kapakanan. Ate, kapag nagkaroon ako ng anting-anting, gagamitin ko yun para protektahan ka. Alam mo, hindi mo na kailangan ng anting-anting para maging bayani. Mabuti kang bata. Yun ang pinakamahalagang kapangyarihan. Ang pagtulong sa kapwa. Huwag nating iwawala yun. Yun ang tunay na pagiging bayani. Kasi naniniwala ako, ang pagtulong sa kapwa, parang pagpapahiram sa Diyos. Ang Diyos ang magbabalik ng gantimpala sa kabutihang ginagawa natin sa kapwa natin. Pero ate, gusto ko pa rin ng anting-anting para sa iyo. Unti-unti nang nakatulog si Natoy habang si Sheila nakatingin sa madilim na kalangitan. Iniisip ang kanilang ama at ang kanyang mga huling salita bago ito namatay. Para sa kanya,
kahit ano pa raw ang mangyari, huwag niyang iiwan ang kapatid niya. Bata pa si Natoy. Nang mga sandaling namatay ang ama ni Sheila, kaya walang natatandaan si Natoy sa mga sandaling yun. Kinabukasan, madaling araw na. May konting liwanag na sa paligid pero nag-aagaw pa rin ang dilim at liwanag. Ang umaga'y sumilip na sa mga butas ng kanilang retractable na bubong. Si Sheila ang unang nagising gaya ng nakagawian para ihanda ang kanilang simpleng almusal, kape na 3-in-1 at mainit na cheese pandesal. Natoy, gising na. Magdadasal na tayo. Good morning, ate. Bubuksan ko ng foldable walls natin ha, para pumasok ng hangin sa umaga. Halika na. Magdasal na muna tayo bago maghanda ng almusal. Ako po muna, ate. Sige. Dear God, thank you po sa bagong araw. Salamat po at ligtas kami ni ate. Sana bigyan niyo kami ng magandang kalusugan at sana po iligtas niyo po kami sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ilayo niyo po kami sa tukso at sana makahanap po kami ng maraming kalakal ngayong araw. Amen. Amen. O sige na. Buksan mo na yung secret compartment natin. Nasa blue na lalagyan yung kape. Ate, 2 sushi na lang po ng 3-in-1. Hatiin na lang natin yung isa. Tapos yung isa, itatago natin para bukas. Sige. Tsaka may tira pang pandesal tayo kagabi, oh. Oo, 2 pa yan. Tig-isa tayo ha. At may bago at mainit pa tayong cheese pandesal. Dumaan kasi dito kanina yung nagtitinda ng pandesal, kaya bumili na ako. Wow! Ang sarap kumain ng mainit na kape tsaka mainit na pandesal. Ate, maligo tayo mamaya Oo na, sige na. Kunin mo yung timba natin sa ilalim. May natitira pa bang sabon? Tingnan mo nga yung hygiene kit natin. Dali lang Oo. Pero pati yung tubig sa galon, kalahati na lang. Dadaan na lang tayo mamaya sa poso. Dalhin mo yung malaking galon. Maganda ang panahon ngayon. Makakapaglaban na rin tayo. Maliligo na rin ako. Pwede ba tayong tumaan sa plaza pagkatapos? Baka may mga lumang dyaryo dun, tsaka mga bote. Oo naman. Pero unahin mo munang ayusin yung buhok mo. Parang hindi ka nagsusuklay eh. Ate, kwento po kayo habang naghahanda tayo. Ay naku Natoy, kagabi lang ako nagkwento Sige, habang naglilinis tayo ng kariton, ikukwento ko sa iyo kung paano ang ginawa ni Papa dito sa compartment na to. Patuloy silang naganda para sa bagong araw. Ang kanilang simpleng routine ay puno ng pagmamahal at pag-asa sa kabila ng kahirapan. Papunta na sana sila sa pampublikong paliguan nang mapansin nila ang kakaibang pagtitipon ng mga tao. May natagpo ang bangkay sa likod ng paliguan, isang lalaki. Nakahandusay at ang tiyan, tila winakwak at kinain ang mga lamang loob. Ang mga tao ay nagbulong-bulungan na gawa ito ng aswang. Hoy! Huwag kayong lalapit dyan! Ano po bang nangyari, Ale? Ay, kagabi raw. May narinig na kakaibang ingay dito. Tapos ngayong umaga, nakita na lang nila yung bangkay. Wak-wak yung tiyan. Ate, nakita ko yung tiyan niya. Huwag ka nang titingin. Ay, alam nyo ba? 3 araw na ring may nawawala sa lugar na ito. Tapos, laging may nakikitang malaking itim na aso sa gabi. Itim na aso po? Ali naman, huwag niyo naman pong takutin ng kapatid ko. Ay, hindi ko kayo tinatakot. Totoo yan. Aswang yan, sigurado ako. Nakita ng kapitbahay ko kagabi. May lumipad daw na malaking ibon. Tapos, may tumatawa sa dilim. Ate, Sige po, Ale. Aalis na po kami.
Natoy, tara na. May ibang lugar pa tayong pwedeng puntahan. Huwag na muna tayo rito. Mag-iingat kayo, lalo na sa gabi. Baka kayo na ang sumunod. Wala pa naman kayong totoong bahay. Ano na lang ang pundasyon ng kariton nyo kung sakaling atakihin kayo ng aswang. Habang papalayo sila, naririnig pa rin nila ang mga usap-usapan ng mga tao. Ang iba'y nagsasabing may nakita ro silang taong manok. Ang iba naman nagsasabing nakarinig ng kakaibang tunog sa gabi. Nakayuko si Natoy habang naglalakad. Hindi mawala sa isipan nito ang nakita. Ate, totoo bang merong aswang? Huwag mo nang isipin yun. Baka may masasamang tao lang. Pero ate, yung tiyan niya parang... Tama na. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar na pwede tayong maliko. Huwag ka nang lilingon doon. Mabilis ng lakad palayo ang magkapatid. Ang takot ay unti-unting pumapasok sa kanilang mga puso. Matapos sila makahanap ng ibang paliguan, nagpahinga na ang magkapatid sa isang bangko sa park. Si Natoy, tahimik pero determinado. Ang nakitang bangkay ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para protektahan ang kanyang ate. Ate, yung tungkol dun sa aswang, Bakit, Natoy? kung totoong aswang, kailangan nating mag-ingat at maganda. Hindi pwedeng maging takot lang tayo lagi. Tumigil si Sheila. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng gabing, ang mga sigawan, ang pag-iyak ng kanilang ama, ang kanilang pagtakas mula sa probinsya. Si Natoy noon ay 2 taon pa lamang. Paano ko sasabihin sa iyong totoo na ang dahilan kung bakit tayo nandito sa Maynila? Dahil sa aswang na si Papa. Si Papa. Ate, wala pa akong anting-ating. Pero kaya pa kitang protektahan. Pag may dumating na aswang, lalaban ako. Natoy, hindi ganun kadali yan. Pero hindi ako papayag na may mangyari sa'yo. Kung kailangan kong lumaban sa mga aswang, lalaban ako. Minsan, hindi lahat ng laban ay pwedeng labanan ng sandata. Kahit ano pang klaseng laban yun, ate. Hindi po ako yung batang kailangan palaging protektahan. Poprotektahan ko rin kayo. Tulad ng pagprotekta mo sa akin. Ganyan na ganyan din si Papa. Ang tapang niya rin. Ate, bakit ka natatakot? Alam ko, may hindi kayo sinasabi sa akin. May mga bagay lang na hindi pa dapat na malaman, Natoy. Ate, kahit ano pong problema yun, kakayanin ko na yun. Tsaka, di na ako bata, 12 na ako, no? Kaya ko nang lumaban. Hinawakan ni Sheila ang balikat ni Natoy. Ang mga alaala ng nakaraan ang bumagabag sa kanyang isipan. Dapat niya bang sabihin ang totoo na ang tunay na dahilan kung bakit sila nasa Maynila? Dahil sa mga aswang na tumugi sa kanila noong gabing yun na ang kanilang ama ay nagbuwis buhay para maligtas sila. Pasensya ka na, Natoy. Hindi pa ngayon. Hindi pa itong tamang panahon. Ate, hindi niyo po kailangan protektahan ako sa katotohanan. Handa akong malaman kung ano man ang lahat ng yun. Pero habang di niyo sinasabi, ako muna yung magpoprotekta sa atin. Natapos ang gabing may pangamba sa isipan ni Sheila na bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanila sa probinsya. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kapatid ang matinding trahedyang sinapit nila noon. Kinaumagahan, nagising si Natoy sa kakaibang katahimikan ng kanilang kariton. Ang dating mainit na presensya ni Sheila wala na sa kanyang tabi. Ate!
Ate Sheila! Ate! Nasaan ka? Tumakbo siya sa direksyon sa mga palikuran pero walang tao. Ate Sheila! Ate ko, nasaan kayo? Tumakbo siya sa mga dating tambayan nila sa park. Ate! Ate Sheila, sumagot ka! Nakita niya ang tugod ni Sheila na nakahandusay sa lupa malapit sa basurahan. Hindi. Ate, tungkod niyo to. Ate, nasaan ka? Tumakbo siya sa kabilang direksyon. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit mo ko iniwan? Paano ka makakapaglakad? Gayang naiwan yung tungkod mo rito. Napadaan siya sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay kahapon. Natigilan siya. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari sa ate ko ang nangyari sa nakitang bangkay kahapon. Hindi siya pwedeng makuha ng aswang. Ate! Bumalik siya sa kariton. Umaasang baka nagkakamali lang siya. Baka nakabalik na ang kanyang ate. Ate, bumalik ka na. Hindi ko kayang mag-isa. Paano ka maglalakad? Nandito yung tungkod mo eh. Nasaan ka na? Naupo siya sa tabi ng kariton. Hawak-hawak ang tugod ng kanyang ate. Ate, sabi ko sa'yo kahapon lalaban ako. Pero paano ako lalaban kung wala ka? Ate, bumalik ka na. Tumingin siya sa paligid. Ang mundo'y tila mas malaki, mas nakatatakot nang wala ang kanyang ate. Di ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Hahanapin kita. Kahit saan man ako makarating. Kahit sino pang kumuha sa inyo, babawiin kita. Pagod na sa paghahanap, naupo si Natoy sa tabi ng kariton nang may lumapit na matandang babae. Ang mukha nito'y kulubot na, pero may kakaibang ningning ang mga mata. Iho, pwede bang humingi ng konting pagkain? Ho? Ilang araw na akong hindi nakakakain. Tumingin si Natoy sa compartment ng kariton kung saan nakatago ang kanilang huling pagkain na 2 piraso ng tinapay at 1 dilatang sardinas. Ate, palagi mong sinasabi, kahit mahirap tayo, dapat tumulong pa rin tayo sa ibang tao. Sige na anak, pasensya na sa abala. Sandali lang po, Manang. May pagkain po ako rito. Kinuha ni Natoy ang tinapay at sardinas. Iniabot sa matanda. Konti lang po, pero sana makatulong sa inyo. Lahat ito, ibibigay mo sa akin? Opo. Kumain po kayo ng marami. Ay, hindi pala marami kasi 2 tinapay na lang yan. Ubusin nyo na lang po yan. Kumain ang matanda. Tila sabik na kumain. Napangiti si Natoy. Kahit saglit, nakalimutan ang lungkot. Mag-isa ka lang ba dito? Hindi po. May ate po ako. Pero nawala po siya kanina. Hindi ko po alam kung nasaan eh. Nawala? Opo. Hinanap ko po siya buong araw. Pilay po siya eh. Kaya sigurado ako hindi pa siya makakalayo na mag-isa. Napakabuti mong bata. Sa gitna ng iyong problema, naisip mo pa rin magbigay. Umasa ka. Makababalik ng ligtas ang ate mo. Sana nga po. Sandali lang po, Manang. Bibili lang po ako ng mineral water sa tindahan para po may mainom kayo. Nakakaya naman po kasing painumin ko kayo ng tubig namin mula sa galon. Huwag ka na sana mag-abala. Di bali na po, bibili po ako.
Sinanay po kasi ako ni ate na kapag tutulong daw dapat lubos-lubosin. Sige, ikaw ang bahala. Basta sandali lang po ako. Diyan lang po ako sa may tindahan, malapit lang. Tumakbo si Natoy papunta sa tindahan. Ang pag-aalala sa kanyang ate ay hindi nawala, pero ang ngiti ng matanda ay nagbigay ng konting ginawa sa kanyang puso. Hawak ang mineral water, nagmamadaling bumalik si Natoy sa kariton. Umaasang makakausap niya ang matanda tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang lugar. Lola, nandito na po ako. May mineral... Tumigil siya, subalit wala na ang matanda sa paligid ng kariton. Manang, nandito na po ako. May mineral... Tumigil siya, wala na ang matanda sa paligid ng kariton. Manang, nandito pa po ba kayo? Tumingin siya sa palibot ng kariton, pati sa mga kalapit ng puno. Nasaan na kaya yung matanda na yun? Awawa naman. Bakit hindi niya ako inintay? Kumain siyang hindi malang nakainom ng tubig. Tumakbo siya sa kalapit na bangko. Manang! Lola, yung matanda pong nakaupo dito kanina, nakita niyo po ba? Walang sumagot, kaya bumalik na siya sa kanyang kariton. Paanong nawala siya kaagad? Ang bilis. Wala naman siyang ibang madadaanan. Ilog itong gilid ng kinaroroonan ng kariton namin. Kung sa tindahan siya dumaan kanina, sana nakita ko. Kung sa kaliwa naman siya dumaan, makikita ko rin. Biglang nagkaroon siya ng ideya. Baka alam niya kung nasan si ate. Kung saan ito pumunta. Tumakbo siya sa ibang direksyon, pero walang siyang makitang matanda. Sige, mag-iikot na lang ako. Baka magkasama sila ni ate. Baka may dalan ko bakit nawala silang pareho. Itinulak niya na ang kariton na puno ng determinasyon. Magpapatuloy na nga lang ako sa paghahanap sa ate ko. Nasaan na kaya si ate? Bakit kaya talaga bigla siyang nawala? Sana walang masamang nangyari sa'yo. Sana kumakain ka rin sa mga oras na to. Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton sa mga lansangan. Ang mineral water na dapat sanay para sa matandang babae, hawak pa rin niya. Buong maghapon siya nagganap, nangalakal. Nagbaka sakaling makikita niya ang kanyang ate, pero hindi niya ito matagpuan. Hanggang makarating siya kinahapunan sa isang medyo luma ng park sa lungsod na bihira na ring tambayan ng mga tao, kaya naisipan niyang doon na lamang iparada ang kanyang kariton. Tamang-tama, mabait naman ang guard na nagbabantay doon. Pinagbili na lamang siya na umalis lang ng maaga. Sa tabi ng kanyang pinaradahang kariton, may malaking fountain, kumikinang sa ilalim ang mga ilaw. Ate, sana nandito ka. Ipinatong niya ang ulo sa manibela ng kariton. Pinanunood ang tubig sa fountain. Dito tayo minsan magpahinga dati. Kapag mainit, pinapanood natin yung fountain. Tapos, kinikwentuhan mo ko. Umupo siya sa bangko malapit sa fountain. Ang kariton nakaparada sa tabi niya. Sigurado ako babalik ka. Kasi nangako ka na di mo ako iiwan eh. Narinig niya ang tunog ng tubig mula sa fountain. Pagod na ako ate. Pero bukas, sigurado mahahanap ka rin kita. Dahan-dahan ang pumikit ang kanyang mga mata. Ate, yung matanda kanina, parang kilala ko. Parang nakita ko na dati. Tulad ng dati nilang ginagawa, inayos niya na ang kariton.
at nagsimula na siyang matulog. Bantayan mo ko, ate. Kahit sa panaginip. Bukas sigurado magkikita na tayo. Ang tunog ng fountain parang lullaby sa kanyang mga tenga. Papa, tulungan mo akong hanapin si ate. Tuluyan na siyang nakatulog. Ang fountain patuloy na tumatalsik na para bang binabantayan ang batang pagod na pagod sa paghahanap sa kanyang nawawalang kapatid. Sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, isang maliwanag na ilaw ang gumising kay Natoy. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga sa tabi ng fountain. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata. Nang mapansin ang kakaibang ningning na parang asul na apoy sa di kalayuan, pinilit niyang igalaw ang nanlalamig niyang mga mata. Bawat hakbang niya tila humihila sa kanya papunta sa misteryosong ilaw. Nang lumapit siya, unti-unting nabuo sa kanyang paningin ang pamilyar na anyo. Ang matandang babae na kanina lamang binigyan niya ng pagkain. Pero iba ang kanyang itsura ngayon. Wala na ang mga lukot sa kanyang mukha. Nawala na rin ang mga mantsa sa kanyang damit. Sa halip, may kagandahan at kaningningan sa kanyang pagkatao na hindi maipaliwanag ni Natoy. Ang malambing na tawag ng matanda sa kanyang palad ay may hawak siyang isang batong bugaw na kumikislap sa dilim. Natoy, anak, lumapit ka. Huwag kang matakot. Po, kayo yung matanda. Binigyan ko ng pagkain kanina. Ako nga. At ngayon ay panahon na para gantimpalaan ang kabutihan ng iyong puso. Ano po yung hawak ninyo? Bakit po kumikislap? Ito ang mutya ng bughaw na bato. Isang mahiwagang bato na naghahanap ng taong may dalisay na puso. Hindi ko po kayo maintindihan. Bakit po ako? Sa kabila ng iyong kahirapan, sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdadaanan mo, nagawa mo pa rin magbigay sa isang estrangherong matanda. Hindi mo ko kilala, pero pinakain mo ko. Inisip mo mga pangangailangan ko. Ganun po kasi ang turo sa akin ni Ate Sheila. At yan ang nagpapatunay na karapat-dapat ka. Alam mo ba, Natoy, may mga bagay sa mundong ito na hindi mo pa mauunawaan. May mga nilalang na naghahasik ng takot at ng kasamaan sa ating lungsod. Tulad po ng aswang sa kwento? Ang mga kwentong yon, hindi lang basta kwento, Natoy. May katotohanan ng mga yon at kailangan ng isang taong may malinis na puso para labanan ng kasamaang ito. Pero bata pa po ako. Paano ko po lalabanan ang mga masasamang nilalang? Ang mutyang ito ang magiging sandata mo. Hindi ito karaniwang bato. Kapag hawak mo ito, dapat mong isapuso ang pagmamahal sa kapwa at ang katarungan. Yan ang magbibigay ng tunay na kapangyarihan dito sa mutya. Para po itong anting-anting sa mga kwento ni ate sa akin? Mas makapangyarihan pa, Natoy. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas nito ay nakasalalay sa kadalisayan ng iyong kalooban. Ate Sheila, tulungan niyo po ako mahanap ang ate ko. Yan ang unang hakbang sa iyong misyon. Ang pagmamahal mo sa iyong kapatid ang magbibigay sa iyo ng lakas na kailangan mo. May mga bagay pa akong dapat ituro sa iyo. Ano po bang dapat ko talagang labanan? Dumating na ang takdang panahon, Natoy, para malaman mo ang katotohanan. Ano pong katotohanan? Oo, totoo ang aswang.
Hindi po ako makapaniwala. Pero hindi lahat ng aswang ay masasama. Ako si Tasing. May 2 uri ang aswang. Ang isa ay kumakain lamang ng mga bangkay. At ang masasama, kumakain ng buhay. Bakit niyo po ako binibigyan ng mutya? Dahil ikaw lang ang may kakayahan na talunin siya. Si Sauro, ang pinuno ng masasamang aswang. Nakita ko sa iyong puso, Natoy. May taglay kang kapangyarihan na hindi pa nalalaman. Teka, paano ko lalabanan ng mga aswang? Hindi ko alam kung paano. Tuturuan kita, pero dapat mong maintindihan. Hindi lahat ng aswang ay kaaway mo. May mga aswang na namumuhay ng mapayapa. Kumakain lamang sila ng bangkay. Pero si Sauro at ang kanyang mga tagasunod, sila ang tunay na kalaban. Sila ang pumipili ng mga buhay na tao. Paano ko malalaman kung sino ang masama at kung sino ang mabuti? Yan ang unang aral na dapat mong matutunan. Hindi lahat ng kakaiba ay masama, Natoy. At hindi lahat na mukhang mabuti ay maaasahan. Matapos ang mahabang pag-uusap kay Tasing, hindi mapakali si Natoy. Aswang, mutya, kapangyarihan. Parang kahapon lang, ang tanging problema niya kung paano kumita ng sapat na pera para makakain sila ng kanyang ate. Ngayon, may tungkulin na siyang nakaatang sa kanyang mga balikat sa kanyang paglalakad. Dumaan siya sa mga kalyeng dating pamilyar, pero ngayon, iba na ang dating ng mga ito. Bawat anino, may ibang kulay. Bawat ingay, may kakaibang kahulugan. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya sa kanyang bulsa. Ang lamig nito'y nagbibigay ng kakaibang katiyakan. Biglang may narinig siyang kakaibang ingay mula sa isang madilim na eskinita. Parang kaluskos na mga plastik at lata. May pamilyar na tunog. Parang isang mangangalakal, pero may kasamang tunog. Parang nangangata. Parang hayop na kumakain. Dahan-dahan siyang lumapit at doon, sa pinakamalalim na bahagi ng eskinita, nakita niya si Bruno, ang dating nang-aapi sa kanila, pero iba na ang kanyang anyo. Mukhang may bisita tayo. Bruno? Ikaw ba yan? Nagulat ka ba? Batang kalakal. Hindi mo siguro inaasahan na makikita mo ko sa ganitong kalagayan. Anong ginagawa mo? Kumakain lang. Mas masarap pala ang tao kesa sa pagkain sa karinderya. Hindi ka maaari maging aswang. Bakit hindi? Mas maganda ang buhay ko ngayon. Hindi ako ordinaryong tambay. May kapangyarihan ako. Pero tao ka. Dating tao. Ngayon, tingnan mo ko. Wala nang makakaapi sa akin. At ikaw na unang nakakaalam kung gaano ako kalakas. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi. Bakit ka nanginginig? Nasaan ang tapang mo noong dinedepensahan mo ang pilay mong kapatid, ang ate mo? Sigurado ako masarap din siya. Wag mong gagalawin ang ate ko. Biglang nasarap na ito ni Natoy. At anong gagawin mo? Isang hamak na bata ka lamang nakalakal laban sa isang aswang na katulad ko. Hindi mo ako maaaring takutin ng kariton mo. Nanginginig ang mga kamay ni Natoy. Ramdam niya ang init ng mutya sa kanyang bulsa. Pero bago pa niya ito magamit, narinig niya ang tinig ni Tasing sa kanyang isipan. Hindi pa panahon, Natoy. Tumakbo ka na. Hindi na nag-atubili pa si Natoy. Tumakbo na siya papalayo. Ang mga paay halos hindi na tumutungtong sa lupa sa bilisa. Sa likuran niya, naririnig niya ang halakak ni Bruno na umaalingaw-ngaw sa madilim na gabi.
Isang tawang puno ng kasamaan at gutom. Hindi tumigil sa pagtakbo si Natoy hanggang makarating siya sa lugar na sinasabi ni Tasing. Isang lumang bahay sa gitna ng puno, malayo sa ingay ng lungsod. Hingal na hingal pa rin siya. Ang mga tuhod niya ay nanginginig sa takot at pagod. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang nakita si Bruno na dating tambay lang sa kanto. Ngayon, isang halimaw na kumakain ng tao. Kumatok siya sa pintuan. Isang sandali pa'y bumukas na ito. Tumambad sa kanya si Tasing. Hindi nakadisplay bilang matandang pulubi, kundi sa kanyang tunay na anyo, isang babaeng may katandaang konti pero taglay ang dunong ng maraming taon. Maupo ka na, Toy. Kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari. Si Bruno po, yung umapi sa amin na ate. Minsang magawi kami sa basura na teritoryo niya. Nakita ko siya kumakain siya na... Isa na siyang aswang. Isa sa mga kinuha ni Sauro para palakasin ang kanyang hukbo. Alam niyo? Oo, matagal ko na silang sinusubaybayan. Dapat sana ginamit ko to. Pero narinig ko yung boses niyo. Tama ang ginawa mo. Hindi ka pa handa. Kailangan mo munang matutunan kung paano gamitin ang mutya. Paano ko to gagamitin? Bakit sa akin yung kasi binigay? Matagal ko nang binabantayan ang mutyang yan. Maraming nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan nito. Pero hindi lahat ay karapat-dapat. Bakit po ako karapat-dapat po? Nakita mo ba ang nangyari kay Bruno? Yun ang mangyayari sa isang pusong puno ng galit at sama ng loob. Naghahangad ang kapangyarihan para makasakit ng iba. Pero galit din naman po ako. Lalo na ngayon, yung nakita ko siya. May pagkakaiba ang galit na nagmumula sa pagmamahal at ang galit na nagmumula sa puot. Ikaw, galit ka dahil gusto mong protektahan ang iyong ate. Si Bruno, galit dahil gusto niyang makasakit. Paano ko po malalaman kung tama yung gagawin ko? Isa puso mo ang dalawang bagay. Pagmamahal sa kapwa at katarungan. Hindi sapat na may kapangyarihan ka. Kailangan mong maging karapat-dapat dito. Pero paano po? Natoy, tingnan mo ang mutya. Anong nakikita mo? Isang bugaw na bato po. Hindi. Tingnan mong mabuti. Ilagay mo sa iyong palad at isara ang iyong mga mata. Sinunod ang utos, isinara ang mga mata. Ngayon, isipin mo ang iyong ate. Isipin mo ang pagmamahal mo sa kanya. Isipin mo mga taong tulad niyang nangangailangan ng proteksyon. Mainit po. Parang may nakikita akong liwanag. Yan ang tunay na kapangyarihan ng mutya. Hindi ito ordinaryong bato. Ito ay simbolo ng iyong tungkulin. Ang magprotekta sa mga mahihina at lumaban sa kasamaan. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa pagmamahal. Parang naiintindihan ko na po. Ngunit tandaan mo, ang mutya ay hindi sandata para makapatay. Ito ay sandata para makapagligtas. Sa mga susunod na araw, tuturuan kitang gamitin ito ng tama. Pero sa ngayon, kailangan mo munang maintindihan kung bakit ka pinili nito. Yun ay dahil sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo, nananatili kang mabuti. Hindi mo hinahayaang ang kininang dilim ang iyong puso. Yan ang pinakadakilang kapangyarihan. Ang kabutihan sa gitna ng kasamaan. Sa loob ng isang araw, tinuruan ni Tasing si Natoy kung paano gamitin ang mutya. Pero kahit anong sipag niya sa pag-aaral, hindi siya mapakali sa kanyang isipan. Gabi-gabi, ang mukha ng kanyang ate ang bumabagabag sa kanya. Sana kaya dinala si Sheila? Ano ang ginawa sa kanya ng mga aswang? Isang gabi, habang naghahanap ng matutulugan,
may narinig siyang usapan ng dalawang lasenggo malapit sa pier. Pinag-uusapan nila ang mga nawawalang tao at ang mga kakaibang ingay na narinig sa lumang bodega. Parang mga halimaw daw ang tunog, sabi ng isa. Tumakbo raw siya nang makarinig siya ng mga sigaw at mga hagulhol mula sa loob. Doon na nagpasya si Natoy. Kahit hindi pa siya ganap na handa, kailangan niyang puntahan ang bodega. Baka doon niya makita ang kanyang ate. Hinawakan niya na maigpit ang mutya sa kanyang bulsa at handa na patungo sa pier. Sa labas, isang malaking bodega. Nakadungaw si Natoy sa isang butas sa pader. Sa loob, nakita niya ang maraming aswang at sa gitna ng kanilang pagtitipon, isang matangkad na lalaki, si Sauro, ang kanilang pinuno. Maya-maya pa'y dumating si Tasing. Nakataas ang kilay ni Sauro. Mapanuyang tingin sa paparating. Bakit nagpakita ka? Handa ka na bang isuko ang mutya ng mga aswang? Nakatulad natin. Sauro, Nasaan ang mutya na nasa iyong pangangalaga? Malapit na magkabilugan ng buwan, pero tinatago mo pa rin ang mutya. Ano bang plano mo? Ang sirain ang buong angka ng lahi nating mga aswang. Ikaw, na matandang bruwa, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga sa atin ang mutya ng batong bughaw? Yun ang nagbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na maghasik ng kasamaan sa mundong ito. mas mabuting wala ni isa man sa atin ang batong bughaw. Sinadya mo ito para maghiganti. Hindi mo pa rin makalimutan ang nakaraan. Hindi ka tumupad sa usapan. Kaya nararapat lang na mapunta sa ibang mutya. Sa iba? Nasaan? Kanino mo ibinigay ang mutya ng batong bughaw? Magsalita ka. Ibinigay mo sa tao ang kapangyarihan ng mga aswang. Wala akong pagsisisihan sa pagbibigay ng mutya sa iba. Hindi katulad mo na binibenta ang kaluluwa sa kapangyarihan. Kapangyarihan? Ikaw ang nagpakalat ng kapangyarihan natin sa mga hamak na tao. Pinahihina mo ang ating lahi. Mali ka. Ang tunay na lakas ay nasa puso, hindi sa bilang ng napapatay mo. At yan ang dahilan kung bakit ka mahina. Tingnan mo ang iyong sarili. Nagtatago ka sa anyo ng matanda. Tumutulong sa mga hamak na nilalang. Mas mabuti na yun kesa maging halimaw na katulad mo. Hindi mo na nga tinupad ang iyong pangako noon. Patuloy ka pa rin pumapatay ng mga inosente. Sa pinagtataguan ni Natoy, nanginginig ito. Ngayon niya lang nakita ang tunay na anyo ng pinuno ng mga aswang at ramdam niya ang matinding kapangyarihang taglay dito. Inosente. Walang inosente sa mundong ito. Pagkain lang ang mga tao. Gaya ng dapat mong maintindihan noon pa. Mali ka, Sauro. May pag-asa pa ang sangkatauhan. At ang batang binigyan ko ng mutya, siya ang patunay. Bata yun! Hahanapin ko siya, Tasing. At kapag nahanap ko siya, ipakikita ko sa iyo at sa kanya kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang aswang. Habang pinagmamasdan ni Natoy ang pagtatalo ni Sauro at Tasing, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa kabilang panig ng bodega. Dahan-dahan siyang umurong mula sa butas ng padera. Kaya naisipan niyang suriin ang pinanggagalingan ng ingay. Bawat hakbang ay maingat, bawat paghinga ay kontrolado. Sa paligid ng sulok, nakita niya ang isang bukas na pintuan. Amoy dugo at karne ang bumungad sa kanya. At nang sumilip siya sa loob, napaatras siya sa kanyang nakita. Isang malaking silid na puno ng bangkay. Isang dosena ng mga aswang na nagpipiesta sa kanilang mga biktima. Parang hayop na nagkakagatan sa mga laman. Hindi napigilan ni Natoy
ang mapadaing sa kanyang pagkagulat na bitawan niya ang mutya mula sa bulsa. Tumilapon ito, gumulong sa sahig na semento. Ano ito? May nagmamasid sa amin. Napaurong si Natoy, kinapa ang mutya sa sahig. Sandali! Yan ang mutya ni Tasing, di ba? Hindi ako natatakot sa'yo! Hoy bata! Bakit nasa iyo ang mutya ni Tasing? Alam mo bang ilang taon na naming hinahanap yan? Wala kang pakialam! Nasaan ang ate ko? Ang pilay mong ate. Baka nasa kabilang silid. O baka isa sa mga kinakain na ngayon. Sinungaling ka! Hindi mo talaga alam ang kapangyarihan na hawak mo. Ang tagal naming hinanap yan. Tapos ibinigay lamang ni Tasing sa'yo. Isang batang hamak. Lumayo ka! Hindi mo alam gamitin yan, bata. Pero ako, alam ko ang tunay na kapangyarihan yan. Ibigay mo sa akin yan! Hindi! May dalawa ka lamang pagpipilian. Ibibigay mo sa akin yan o sasamahan mo ang ate mo sa tiyan ko! Dito nagsimulang kumislap ang mutya sa kamay ni Natoy. Pero hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Naalala niya mga turo ni Tasing. Pero sa gitna ng takot, hindi niya maisip kung ano ang dapat gawin. Pero ramdam niya ang init nito sa kanyang paligid. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Bingo habang unti-unting lumalang papunta kay Natoy. Sige! Subukan mong gamitin ang mutya. Tingnan natin kung may silbi ka. Di ako natatakot sa'yo! Hindi. O baka nanginginig ka na. Ibigay mo sa akin yan. Bibigyan kita ng mas mabilis na kamatayan. Biglang sumalakay si Bingo. Ang mga kuko ay humaba at ang mga ngipin ay tumalas. Napaurong si Natoy pero hindi binitiwan ang mutya. Pagmamahal, katarungan. Biglang kumislap ng maliwanag ang mutya. Isang bugaw na liwanag na pumalibot kay Natoy. Anong? Ate Sheila! Kailangan kita iligtas! May lumabas na asul na kidlata mula sa mutya. Tumama kay Bingo. Tinapon siya sa pader. Paano? Mas malakas ang mutya sa kamay mo kesa nung hawak pa ito ni Tasing. Sinabi ni Tasing sa akin, ang tunay na lakas nagmumula sa puso. Hindi ka dapat na mas malakas kesa sa akin. Isa kang hamak na bata. Isang ordinaryong tao. Sumalakay muli si Bingo. Pero ngayon, may bagong kumpiyansa si Natoy. Sa bawat pagsalakay ni Bingo, kumikislap ang mutya, lumilika ng pananggalang na liwanag. Hindi ako titigil hanggat di ko nahanap ang ate ko. Huling pagkakataon, ginamit ni Natoy ang buong lakas ng mutya. Isang malaking asul na ilaw ang pumalibot sa kanya at pumutok. Itinapon si Bingo sa malayo. Imposible! Ang batang ito mas malakas pa sa ninuno na nagmamay-ari ng mutya. Nakita ni Natoy ang pagkakataon. Tumakbo palabas ng bodega. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Bingo. Sauro! Kailangan mong malaman ito! Ang bata! Ang mutya! Mas malakas siya! Kaysa sa inaasahan natin! Matapos ang labanan kay Bingo, hindi tumigil sa paghahanap si Natoy. Bawat container van sa pier na kanyang sinisilip, bawat sulok ay sinusuyod. Nangihina na siya sa pagod pero hindi siya sumuko. Alam niyang buhay ang kanyang ate. Ramdam niya ito sa puso niya. Sa isang sulok ng pier, may nakita siyang container van na may kakaibang marka. Parang mga gasgas ng kuko sa gilid. Nang lumapis siya rito, narinig niya ang mahinang pag-iyak. Kilalang kilala niya ang boses na yun.
Dali-dali siyang naganap ng paraan para buksan ang container. Sa tulong ng liwanag ng mutya, nakita niya ang kandado at nagawa niyang buksan ito. Pero bago niya tuluyang mabuksan ang pinto, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa dilim. Lumabas mula sa kadiliman si Sauro kasama ang kanyang mga tauhan. Kasama niya si Tasing na tila pilit na dinadala roon. Mabutit narito ka. Hinahanap ka namin. Pakawalan mo ang ate ko! Tingnan mo ang nagawa mo, Tasing. Binigyan mo ng pinakamakapangyarihang mutya ang isang batang hindi mo kilala. Kilala ko siya. Kilala ko ang kanyang puso. Puso, hanggang ngayon ba'y naniniwala ka pa rin sa mga bagay na yan? Hindi ako takot sa inyo! Lalabanan ko kayong lahat! Ang tapang ng batang ito. Pero alam mo ba kung sino ang tunay mong kalaban? Sauro, tama na. Hayaan mo silang magkapatid. Gusto mo bang marinig ang isang kwentong hindi pa nasasabi sa'yo? Tungkol sa tunay mong pinagmulan? Sa loob ng container, narinig niya ang pagkilos ni Sheila. Netoy! Tumakbo ka na! Hindi! Hindi kita iiwan, ate! Napaatras si Natoy. Ang mutya sa kanyang kamay ay kumigisla pa na para bang nararamdaman niya ang tensyon. Biglang kumidlat ang mutya sa kamay ni Natoy. Hindi niya mapigilan ang kanyang naising iligtas ang kanyang ate. Itinaas niya ang mutya. Isang makapal na asul na liwanag ang pumalibot sa kanya. Napaurong ang mga aswang. Nagsimula ang matinding labanan. Ginamit ni Natoy ang lahat ng itinuro sa kanya ni Tasing. Bawat pagsiklap ng mutya ay tumatama sa mga aswang. Itinataboy sila palayo, pero marami sila. Sobrang dami. Sa gitna ng gulo, may sumunggab na aswang mula sa kanyang likuran. Hindi niya ito nakita. Isang malalim na sugat ang tumama sa kanyang braso. Netoy! Tama na ito, Sauro. Tasing! Palagi ka lang pumapagitna sa mga plano ko. Noon pa man hanggang ngayon. Ibinigay ko na ang mutya sa kanya dahil karapat-dapat siya. Karapat-dapat? Tulad ba ng pag-aakalang karapat-dapat din ako noon? Tumigil ang mga aswang sa pagsalakay. Nakamasid sa dalawa. Kinalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin noon? Natatalikuran ng kasamaan na mamumuhay tayo kasamang mga tao. Mga pangakong ginawa ko dahil sa kahinaan. Dahil minsan naniwala ako sa mga katang-isip mo tungkol sa pagbabago. Hindi yun katang-isip. Pinagkatiwalaan kita noon, Sauro. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang sumama sa'yo? Tinalikuran ko ang lahat. Ang aking angkan, ang aking paniniwala. At anong nakuha mo? Isang mahinang pag-asa na magbabago ako? Hindi. Nakita ko ang kabutihan sa'yo noon, Sauro. Nakita ko kung paano ka umibig sa isang tao. Huwag mong babanggitin ang bagay na yan. Bakit? Dahil sa kanya mo napatunayan na may pagmamahal sa puso mo, na kaya mong magbago. Minahal mo siya, isang tao, at nangako kang tatalikuran mo ang lahat para sa kanya. Mahina ako noon bilang aswang. Hindi. Malakas ka noon dahil kaya mong umibig. Pero ngayon, tingnan mo ang ginawa mo. Tinalikuran mo ang pangako ng pagbabago. Napatigil si Sauro na parang tinamaan. Mahina ka. Mahina ka, Tasing. Ang mga tao'y pagkain lamang. Yun ang ating likas na katangian.
Kahit anong gawin nating pagbabago, babalik at babalik tayo sa dati nating likas. Likas sa atin ang kumain ng karning hilaw. Hindi mo na maaalis, Jones. Mali! May pagpipilian tayo. Kaya nga may mga aswang na kumakain lamang ng patay. May mga aswang na namumuhay ng mapayapa. Tulad ng ginawa mo noon. Nang makilala mo ang isang tao. Lumapit si Tasing kay Sauro. Walang takot sa mga mata. Tinuruan mo siya na may pag-asa. Na pwedeng magbago. Pero sa huli, ikaw mismo ang sumuko sa iyong kasamaan. Kaya ibinigay ko ang mutya sa isang tao. Dahil nakita ko sa kanyang lakas na minsan ay nakita ko sa iyo. At yun ang pinakamalaking pagkakamali. Hindi, Sauro. Ang pagkakamali ay ang maniwala sa iyo noon. Pero ngayon, lalabanan kita. Hindi ako magsasawang labanan ka hanggang sa huling hininga ko. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng taong pinatay mo. Sa gitna ng matinding laban at matinding pagbubuyong ng damdamin, biglang sumugod ang mga aswang na taranta si Natoy. Hindi niya alam kung saan siya tututok, kay Sauro o kay Tasing, o sa isang container van kung saan naroroon si Sheila. Sa kanyang pagkakagulo, hindi niya napansin ang isang aswang na sumalakay mula sa kanyang likuran. Tumagos ang matalim na kuko ng aswang sa kanyang balikat. Dumanak ang dugo ni Natoy. Tumulo sa sahig ng fiera. Napasigaw siya sa sakit. Nabitawan niya ang mutya. Gumulong ito sa semento. Tumigil sa mga paa ni Sauro. Hindi pinulot ni Sauro ang mutya. Sa halip, nakatitig siya sa dugong tumutulo sa mga paa ng bata. May kakaiba sa amoy nito. May bahid ng kapangyarihang pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niyang dinampian ng daliri ang dugo. Inamoy niya ito pagkatapos nilasahan ng kanyang dila. Ang dugong nito. Anong ginawa mo? Hindi maaari. Sauro, Anong ibig sabihin nito? Sino kang bata ka? Bakit nagtataglay ka ng dugo ng mga katulad namin? Tumahimik ang buong lugar kahit ang mga aswang ay natigilan. Ikaw ang nawawala kong anak. Ano sinasabi mo? Ang dugo mo. May bahagi ng aking dugo. Ang amoy, ang lasa'y pareho sa akin. Hindi kailanman nagkaroon ng dugo ang isang ordinaryong tao ng dugo ng katulad ng dugo namin. Hindi! Sinungaling ka! Hindi ako katulad mo! Lalo't hindi kita ama! Ayoko magkaroon ng amang katulad mo! Tao ako! Hindi ako aswang! Si Elena! Siya ba ang iyong ina? Siya ba ang ina mo? Paano mong nalaman ang pangalan ng nanay ko? Dahil minahal ko siya. Minahal ko si Elena ng buong puso. Pero hindi ko kinaya ang responsibilidad. Hindi ko kinaya ang mga pangako. Habang nag-uusap sila, si Sheila naman nakalabas na ng container. Bigla itong sumigaw. Natoy! Lumayo ka sa kanya! Ikaw ang tumayong magulang ng aking anak. Hindi mo siya maaaring kunin. Hindi! Pagkatapos mong iwanan sila ng nanay niya. Ate, ano ibig sabihin nito? Patawad na, Toy. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo.
Kailangan naming itago sa'yo para protektahan ka. Tumaas ang kamay ni Sauro. Ang mga aswang sa paligid ay huminto sa pag-atake. May katahimikan na bumalot sa lugar. Mga kapatid, iwanan niyo na kami. Isa-isang umalis ang mga aswang hanggang sila na lamang ni Natoy at Sheila at Tasing ang natira. Si Sauro naman bumalik sa kanyang normal na anyo. Naalala ko pa ang unang pagkikita namin ng iyong ina. Sa Pierde na, katulad nito, nagtatrabaho siya noon bilang isang nurse sa malapit na ospital. Madalas siyang dumadaan dito pagkatapos ng kanyang duty. Hindi ako interesado sa iyong kwento. Pero kailangan mo malaman na noong mga panahon na yun, sinubukan ko magbago. Sinubukan ko maging tao. Dahil sa kanya, sa Elena, may nakita siya sa akin na hindi ko nakita sa aking sarili. Pero iniwan mo pa rin siya. Minahal ko siya. Pero hindi ko lang kayang talikuran ang aking pagiging aswang. Pero ang totoo, minahal ko siya ng buong buo. Kung iniwanan ko man siya noon, yun ay dahil para ilayo siya sa kapwa ko mga aswang na humahanting sa kanya. Duwag ka! Kung mahal mo talaga ang nanay ko, lalaban ka para sa kanya! Tama ka. Duwag nga ako. Mas pinili kong manatili sa dilema kaysa harapin ang liwanag na ipinakita niya sa akin. Ang pagiging aswang. Ito ang buong buhay ko. Ito ang kilala kong mundo. May pagkakataon kang magbago. Binigyan ka ng pagkakataon. Oo. Oo, Tasing. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ang hindi ko kayang iwanan ang kapangyarihan, ang lakas. Kesa umalis ako, iniwanan ko si Elena. At ikaw, anak. Hindi! Huwag mo ko tawagin, anak! Ayoko na maging ama! Pinulot ni Natoy ang mutya mula sa sahig. Kumislap ito ng matindi. Ang tunay na lakas nasa pagmamahal. Yun ang itinuro sa akin ni Tasing. Yun ang ipinakita sa akin ni Ate Sheila. Hindi katulad mo. Pinili mo maging duwag. Ang mutya. Mas malakas sa kamay mo kaysa sa kanino man. Dahil may lakas ka na hindi pa nagkaroon ang lahat ng mga aswang. Kaya sa'yo napunta yan. May lakas kang lumaban para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi makapagsalita si Natoy. Isa sa mga narinig tungkol sa kanyang ama. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang mutya. Ang isip ay lugmok sa kalituhan. Sa kanyang tabi, nakita niyang umiiyak si Sheila, ang ate niya na nagpalaki sa kanya. Ang tanging nagsilbing magulang sa mahigit 10 taon. Hindi nakayanan ni Sheila ang bigat ng sekreto. Kahit pilay ang kanyang mga paa, pinilit niyang maglakad papunta sa kapatid. Halos madapa siya sa kanyang pagmamadali. Natoy, patawad.
Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Ate, ibig bang sabihin, totoo yung sinabi niya? Alam ko noon pa na asungang iyong ama. Kaya nga tumakas tayo ng bata ka pa para hindi ka makuha ng mga kauri niya at maging katulad niya. Ate, bakit? Nang mamatay si nanay, nakita ko si Sauro. Nagmamasid sa malayo sa libing. Noong ko nalaman na hindi siya ordinaryong tao. At ng gabing yun, nakita ko siyang kumakain. Hindi totoo yan. Kinaumagahan, binenta ko ang lahat na pwedeng ibenta. Kinuha kita at tumakas tayo. Pero hinabol tayo ng mga asong niya. Hindi ko na naisip ang sarili ko. Basta ang importante mailigtas kita. Ang paa mo? Oo Natoy. Kaya ako napilay nung gabing yun. 3 aswang ang humarang sa atin. Karga-karga kita noon. 2 taong ka pa lamang. Lumaban ako. Sinipa at sinuntok ko sila. Natumba ako sa bangin kasamang isa sa kanila. Nabali ang buto ko. Pero ginawa kong lahat ng makakaya ko para hindi kita mabitawan. Hindi ako pumayag na kunin kanila. Napatingin si Sauro kay Sheila. Gulat sa narinig. Pagkatapos noon, nagtungo na tayo dito sa Maynila. Dito sa lugar na alam kong mahihirapan silang hanapin tayo dahil sa dami ng mga tao. Tumayo si Sauro sa isang tabi. Nakatingin sa magkapatid. Pero sinundan mo pa rin kami. Hindi mo kami tinikilan. Hindi ko kayo sinundan. Nagkataon lang. Sinungaling! Nakita kita. Ilang beses na nagmamasid sa malayo habang nangangalakal kami. Pero hindi ako nagpadala sa takot. Hindi ako pumayag na kunin mo si Natoy. Kaya pala lagi mong sinasabi sa akin mag-iingat ako sa gabi. Oo, kapatid ko. Kaya rin hindi tayo umaalis sa Maynila. Kahit mahirap dito, kahit pilay ako, kahit hirap tayong mabuhay. Mas gusto ko na dito tayo. Dito sa gitna ng maraming tao. Mahihirapan silang kunin ka. Hindi ko na kailangan ng 2 maayos na paa para protektahan ka. Ang mahalaga ligtas ka. Lalong lumakas ang iyak ni Natoy. Ate, ano lang sakripisyo mo para lang sa akin? Kapatid kita eh. Kahit magkapatid lang tayo sa ina, ikaw ang buhay ko. Mas pinili kong maging pilay kaysa mawala ka. Ikaw na lang ang meron ako, Natoy. Lumapit naman si Tasing. Ginawa mo ang tama, Sheila. Prinotektahan mo si Natoy mula sa kadiliman. Patawad, kapatid ko. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Pero takot ako. Takot akong baka magbago ang tingin mo sa sarili mo kapag nalaman mong may dugong aswang ka. Pero karapatan kong malaman yung totoo. Tungkol sa aking ama at sa tunay kong pagkatao. Kapatid ko. Ilang taon na ate. Ilang taon ako naniwala na patay ng ating ama na ordinaryong tao siya. Dahil mahal kita. Ayokong lumaki kang may takot at galit sa puso. Pero ate, Tingnan mo ang sarili mo ngayon. May mutya ka. May kapangyarihan. Pero anong pinili mong gawin? Protektahan ng iba. Hindi mo piniling maging masama kahit may pagkakataon ka. Sa isang tabi, nakikinig si Sauro na nakayuko. Hindi mahalaga kung ano ang tugo mo, Natoy. Ang mahalaga ay ang nasa puso mo. At ang puso mo, punong-puno ng pagmamahal at katapangan. Kaya nga ibinigay sa iyo ni Tasing ang mutya, hindi ba?
Hindi mo ba ako itinuring na kapatid dahil lang sa awa? Kapatid kita. Mahal kita. Hindi dahil sa awa. At kahit na nalaman mo na ang totoo tungkol sa iyong ama, hindi magbabago yun. Humigpit ang yakap ni Natoy. Patawad, ate ko. Wala kang kasalanan. Natural lang na magalit ka. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa galit o takot. Nagmumula ito sa pagmamahal. Sa gitna ng mabigat na pag-uusap ng magkapatid, may kumislap na talim sa dilim. Si Bingo, naghihintay lang pala ng pagkakataon, biglang kumilos na parang kidlat. Kung mawawala ang babaeng ito, walang makapipigil sa batang sumama sa atin. Sumugod si Bingo. Ang mga kuko'y humaba, tumulis patungo kay Sheila. Kumislap ang mutya ng napakalakas, nagbuga ng asul na liwanag. Tumayong pader ang liwanag sa pagitan ni Bingo at Sheila. Hindi ko kailangan ng tunay na ama. Kung may ate naman ako nagpalaki sa akin nang may tunay na pagmamahal. Mahina ka pa rin, bata. Hindi mo kayang protekta ng ate mo nang magdamag. Sumugod muli si Bingo. Mas mabilis at mas malakas. Nahirapang pigilan ni Natoy ang mga atake. Hindi! Hindi kita hayaang saktan ng ate ko! Wala ka nang magagawa. Mamamatay din siya, katulad ng iyong ina. Biglang may maitim na anino ang sumalakay kay Bingo mula sa likod. Si Sauro. Hindi ako papayag na galawin mo ang aking anak! Supremo, bakit? Natoy, gamitin mo ang mutya! Ngayon na! Tumayo ng tuwid si Natoy. Itinaas ang mutya. Ang asul na liwanag ay naging parang kidlat. Para sa ate ko! Tumama ang liwanag kay Bingo. Napasigaw ito sa sakit habang unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan sa liwanag. Hindi! Supremo! Hindi maaari! Nang maglao na si Bingo, lumapit si Sauro kay Natoy. Anak, patawad. Ngayon ko lamang naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagiging magulang. Ano? Ang magsakripisyo para sa anak. Katulad ng ginawa ni Sheila para sa'yo. Nakita ko kung paano kanya minahal. Kung paano kanya inalagaan. Yun pala ang tunay na lakas. Ang kakayahang magmahal nang walang kondisyon. Tumakbo si Sheila, niyakap si Natoy. Huli na ang lahat. Hindi mo na mababawi pang mga taon. Alam ko, hindi ko nahihingid pa ang kapatawaran ninyo. Pero hayaan ninyong protektahan ko kayo. Kahit ako'y nasa malayo. Kumislap ang mutya sa kamay ni Natoy. Pero ngayon, mahinahon na ang liwanag dito. Unti-unting nawala ang asul na liwanag ng mutya. Tahimik na ang Pierre. Tanging ang mahinang alon na lamang ang maririnig. Ang dating lugar na labanan ngayon ay puno ng kapayapaan. Isang kapayapaang puno ng lungkot at pang-unawa. Nakatayo si Sauro sa harap ng container van, nakatingin sa magkapatid. Si Sheila at Natoy magkayaka pa rin. Parehong pagod
Ngunit buo ang loob, si Tasing naman nakatayo sa isang tabi at nagmamasid. Panahon na para umalis ako. Aalis ka na lang? Pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi ito pag-abanto na, anak. Hindi katulad noon. Anong ibig mong sabihin, Sauro? Nakita ko kung paano siya minahal. Kung paano mo siya inalagaan. Kung paano mo ibinigay ang lahat. Pati ang kakayahan mong maglakad ng maayos para lang mailigtas siya. Ginawa ko lang ang tama. Hindi. Ginawa mo ang hindi ko nagawa. Naging magulang ka sa kanya. Lumapit si Sauro kay Natoy. Siguro, ang pagbibigay ni Tasing ng mutya sa'yo, paraan para magkita tayong mag-ama. Pero hindi ko karapatan na kunin ka sa taong nagmahal sa'yo. Saan kayo pupunta? Sa malayo. Magsasakripisyo para hindi mo maranasan ang pagiging aswang. Pipilitin ko magbago. Hindi para makuha ka, kundi para maging karapat-dapat man lang na tawaging ama mo habang nabubuhay ka balang araw. Paano kami makasisiguro na hindi ka na babalik para saktan kami? Tasing, ikaw ang magbantay sa akin. Katulad ng dati. Oo, hindi kita titigilan. Anak, ang mutya alagaan mo yan. Hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil sa simbolo niyan. Isang tunay na lakas, ang kakayahang magmahal at magsakripisyo para sa iba. Sa paglubog ng araw sa Piera, ang magkapatid ay tahimik na naglakad pa uwi. Ang kanilang mga yapaka mas magaan kesa noon. Ang kanilang kariton na dating nagsilbing tanging tahanan patuloy na tumitirik sa mga batong daan. Pero ngayon, iba na ang dinadala nito. Hindi lamang mga lumang bakal at bote, kundi pati na ang bigat ng katotohanang natuklasan at ang gaan na mga pusong nagpatawad. Sa kanilang tahimik na paglalakad, Natoy, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo okay na rin. Masayang nalulungkot. Masaya dahil malaya na tayo. Makakasama na kita uli. Malungkot dahil nalaman ko ang katotohanan tungkol sa tunay kong pagkatao. Hindi ko alam, ate. Parang daming nangyari. Alam mo, kahit nalaman mo na ang tungkol sa iyong tunay na ama, Kayo pa rin po ang tunay kong pamilya. Ate kita na nagpalaki sa akin. at ngayon, oras na para magkaroon kayo ng mas magandang buhay. Tasing, may kaibigan ako sa palengke. Nangangailangan sila ng matapat na tindera. Interesado ka ba, Sheila? Talaga po. Pero paano mga paa ko? Hindi naman kailangan ng mabilis na paa para maging magaling na tindera. Kailangan lang ng matapat na puso. At yun ang meron ka. Ate, hindi na natin kailangan magtulak ng kariton. Ang dating mapanglaw na kalye kung saan nakatira ang magkapatid, unti-unting nagbago. Nawala ang dating takot ng mga anino sa gabi. Ang mga ingay sa paligid, hindi na rin nagdudulot ng pangamba. Ang dating tambayan ni Bruno at ang kanyang mga kasama
Ngayon ay tahimik na, wala ng lakas at karahasan, at panakot na minsan ay namayani roon. Ate, napansin nyo? Parang wala na yung nakakatakot na tunog sa gabi. Oo nga, parang mas mapayapa na ngayon. Hindi nyo na kailangan mag-alala. Hindi lang yan dahil sa mutya. Dahil din yan sa tapang mo at sa pagmamahal mo sa kapwa. Maya-maya ay may dumating na kapitbahay. Ay, Sheila! Abay, ang galing mo palang magtinda sa palengke. Ang daming bumibili sa inyo. Nako, simpleng trabaho lang po. Magaling po talaga ang ate ko. Hindi lang po sa pagtitinda, pati na rin po sa pakikitungo sa tao. Naglakad pa sila ng konti. Alam mo, Natoy, mas maganda nga ngayon ang buhay natin. Hindi dahil sa nawala ang mga aswang, kung hindi dahil natuto tayong maging matapang at magtiwala sa isa't isa. Sa mga gabing mahinahon kapag ang buwan ay tanglaw, sa kanilang kariton na pinaghihimalayan, isang misteryosong itim na pusa ang regular na dumadalaw sa magkapatid. Hindi ito ordinaryong pusa. May kakaiba sa mga mata nito. Isang ningning na nagpapaalala kay Natoy sa kanyang tunay na pinagmulan. Isang gabi, habang naghahanda sina Natoy at Sheila ng hapunan. Ate, tingnan mo yun oh. Dumating na naman siya. Buksan mo ang bintana. Pumasok ang itim na pusa. May dalang maliit na supot sa kanyang bibig. Salamat po, tatay. Ang pusa ay umupo sa gilid. Ang mga matay kumikislap sa liwanag ng gasera. Gusto mo bang kumain muna bago umalis? Tumango ang pusa. Ate, napansin nyo? Tuwing kabilugan ng buwan, lagi siyang bumibisita sa atin. Oo, tulad ng pangako niya. Tahimik silang kumain. Ang pusa ay masayang tumanggap ng bawat subo. Sana po makita ko rin kayo balang araw sa inyong tunay na anyo kapag handa na po kayo. Dumampi ang pusa sa binti ni Natoy bago tumalon palabas ng bintana. Hindi man normal ang ating pamilya. Especially to sa sarili nitong paraan, Natoy. Oo nga ate. Kahit kakaiba, buong puso ko. Sana masayang nanay natin saan man siya naruroon ngayon. Pinanunood nila ang pusang maglakad sa ilalim ng buwan hanggang sa ito'y maglaho sa dilim. Isang tahimik na paalala na ang tunay na pagmamahal ay maraming muka at anyo. Sa mahabang paglalakbay ng magkapatid, tila isang mahiwagang ilaw ang nagbigay ng daan sa kanilang bagong buhay. Ang dating karito na kanilang tinitirhan na palitan ng isang maliit na bahay malapit sa palengke. Si Sheila, ang dating mangangalakal na pilay, ay naging isa na sa pinagkakatiwalaang tindera. Si Natoy naman ay nakakapag-aral na. Dala na rin ang mutyang bugaw bilang paalala ng kanyang natatanging tungkulin. Ngunit higit pa sa pagbabagong ito, ang kanilang kapalaran, may mas malalim na aral ang kanilang kwento. Sa likod ng mga aswang at mutya, nakita natin kung paano ang pagmamahal ay mas makapangyarihan pa sa anumang mahiwagang bato. Kung paano ang isang batang may dugong aswang ay piniling sundan ang landas ng liwanag. Kung paanong ang isang pilaying babae ay ipinakita ang tunay at lakas ay nasa puso, hindi sa paa. At kung paanong ang isang aswang na dating puno ng dilim ay natutong magbalik loob sa pamamagitan ng pagmamahal. Hindi man normal ang kanilang pamilya. Isang batang may dugong aswang, isang pilay na ate na naging ina,
at isang amang nagbabalik loob sa anyo ng itim na pusa. Ngunit sa kanilang mga puso'y buo ang isang tahanang mas matibay pa sa anumang bubong o dingding, sapagkat ang tunay na kapangyarihan hindi nagmumula sa lakas ng katawan o sa mahiwagang mutya. Ito ay nagmumula sa puso na handang magmahal at magsakripisyo para sa iba. At sa bawat kabilugan ng buwan, kapag dumadapo ang itim na pusa sa bintana ng kanilang bagong tahanan, ito'y nagsisilbing paalaala na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may pangako ng bagong umaga, na ang pag-ibig, gaano man kahuli, may kapangyarihang magligtas at magbago ng kapalaran.